guys! Good morning! Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan for today's video guys. Naglalakad na po kami. Papunta sa bahay. Nandito na po kami sa Patagbaw. Ayan. Kaming tatlo. Alas 6:30 yung oras. Umalis kami doon mga alas 4:45. So yan. Mas mabuti po yung paglakad namin ngayon dahil hindi pa mainit at saka maaga pa. Para lang po kaming nag-walking sa umaga. Kasi nga practice nila alas 8. Tapos sa pagmamadali nakalimutan tuloy yung mas importante. Nakalimutan po yung module. Pero susunod naman si Papa Bits kasi pinadadala yung dati niyang aircon. So si Papa Bits yung magdadala. Ay, nakakahingal guys. Kasi ang bilis ng lakad namin. Ayan. Naalala ko, nasa bus na po kami. Mabuti na lang na-receive din ni Christian yung chat ko na ipadala na lang kay Papa Bits. Siguro si Papa Bits pabiyahe na din yun. Oh my gosh. Makakapagsayang pa tayo kasi kinakailangan nilang magbaon. Dahil whole po yung practice nila. Alas 8 hanggang alas 5 po guys. So, yung naiwan si Pinsoy at saka si Sia. Pati si Christian. Si Papa Bits mamayang hapon is babalik din yun. Papuntang Compostela. Sila muna doon. Maganda po yung ng sikat ng araw. Saktong-sakto lang. Ito po yung tinatawag na vitamins pa na init or sikat ng araw. Hi Maria Mercedes! Good morning! Ha? Oo, sa'yo pa kay gikan mi sa Compostela. Kambing baka is nandito. At yan po yung kapilya. May namumulot na ng niyog. Kakahingal din guys, nakakahingal. Yan, nandito na tayo sa bahay. Dumaan muna tayo sa tindahan dahil bumili ko ako ng babaunin ni Chrislyn snack para sa practice nila. Tapos uulamin nila ngayong umaga. Tapos inutusan ko muna si Sansan pagpaprint sa national ID ko na naman. Sa akin na final na po daw, final submit, ha? Ayun, inutusan ko muna si Sansan magpa-print. Alas 8 din po yung nun practice.
guys, ayan, magluluto muna tayo ng itlog para makakain sila. Si Chrislyn nagbibihis na. Kakanda ugaga tayo guys. Parang hindi po tayo nakatulog ng mabuti kasi bumangon tayo alas 4:30 pa lang doon. Tapos yun, hinihinay po akong kumilos. Ginising ko sila na walang busis. Kinalabit ko ng kinalabit. Kaya tulog si Chrislyn at Chrislyn, si Sia at saka si Pinsoy. Si Christian nagising naman kasi nagpahatid pa kami sa sa labas. Sa eskina. Saan na ba yun? Oh my gosh. Ano po yung oras? Sarap ng itlog na hindi pa luto. Para makakain muna sila. Saka magpapainit tayo ng tubig para makapagkape naman tayo. Painit muna. Ayan. Malamig pala, malamig. Buhok mo, Chrislyn, kuha na kay maulos pa. Mangin tuwalya. Hindi pa naluluto yung kanin. Pero hindi pa naman yan mag-umpisa sila na alas 8 na alas 8. Kasi
Mag-aano pa lang yan sila. Ba't kayo nagtandahulog? So ayan, yung internet namin nakaandar lang. Nakalimutan ko pong patayin nang umalis po kami. Nakaandar po na walang gumagamit. Ay, hindi pala nakasaksak, guys. Nako, nako. Kaya pala hindi umiilaw, hindi pala nakasaksak. Hindi ko talaga natiis kanina na as in pagod na pagod po tayo, para pong nahihilo na po ako, para po akong lutang kanina. Hindi na po ako nakapag-video kasi nagpunta tayo ng eskwelahan, tapos nagpa-print po tayo ng ng national ID natin dito, kasi ako na po yung kinakailangan ng DSWD dahil pangalan ko daw yung lumastro doon. So bali ako po yung hinian ng mga requirements. At yun nga, sabi ko, inutusan ko si Sansa kanina magpa-print. Nakapagpa-print naman po siya sa mga damage dito. Binalik kasi kailangan may pangalan ko sa baba. Tapos di ko alam yung napaprintan pala ni Sansan doon sa kapitan ng kapitan po dito. Tas bali ako na po yung bumalik doon kasi si Sansan naalis na. Pagpunta ka doon sa pinaprintan ni Sansan, yung nag-assist sa atin, yung asawa, pinakita doon sa, hindi ko naman alam kasi na kay kapitan yun tindahan na serokan, pinaserok, doon nagpaserok si Sansan. Tapos ibinalik po nila yung i-print. Ayan, kumikidlat po kasi madilim na po yung kalangitan, madilim, tapos malamig na po yung simoy ng hangin dahil papaulan. So yun nga, doon po pala siya nagpa-print. Sabi ng asawa, sabi ni Kap Ramil daw, kahit hindi na daw kumukulong, kahit hindi na daw lagyan ng pangalan na naka-print, kahit ballpen na lang, pwede na. So bumalik ako doon sa BHW namin. Sabi ni Kap, gano'n na. Parang inano naman pa ako ng BHW kasi parang kinonsensya. O sige, bahala ka kuno. Ikaw lang kuno yung naiba. Sabi niya, doon ka na lang kuno sa ibang magpa-print kasi siya daw kuno yung mapapagalitan din ni Kap. So sa iba po kami nagpa-print. So na okay na, pinasa ko naman sa kanya. Perma, tas okay na. Tas yun, may schedule na kung kailan po yung may release daw, kung kailan. Pagkabanda launa, nandun po tayo sa eskwelahan dahil kumuha tayo ng module, test paper, tapos nagpasa. Chinat po ako, balik ka daw dito mga launa. Pinabalik kami lahat kasi kailangan po ng tanmark. So balik naman ako doon sa bahay. Nagtammark po tayo. Tapos sabi ko, unahin nyo po yung sa akin. Ma'am, unahin mo yung sa akin dahil na na po talaga ako, na nahihilo na kasi nagpunta pa tayo doon kay Chrislyn tanghali, nagatid po ng pagkain. So bali iniwanan ko si Chrislyn doon. Tapos timing naman po na dumating po si Papa Bits. Tapos sabi ko sa kanya na samahan mo na ako dahil nahihilo na talaga ako. Kasi antok na parang gusto kong mahiga, matulog. Yung pawis ko is malamig. Sabi ko, punta muna tayo doon, hatiran natin ng pagkain si Chrislyn. Tapos hindi ko na po hintayin si Chrislyn na matapos kumain. Iwan lang po natin sa kanya yung pagkain, tapos balik na lang tayo mamaya. Tapos ayun nahatid na namin. Sabi naman Papa Bits, punta muna tayo sa pagupitan kasi magpapagupit siya. Sabi ko sa kanya, sige.
Akala ko naman walang customer yung papaanuhan ni Papa Beats, papagupitan. Sus, pangatlo siya. Basta yun, parang nakakatulog na ako doon sa upuan. Sabi ko, tas sabay nag-brand out mga alauna. Brand out tapos sabi-sabi kasi naka-advisory naman alas 3 pa daw yung yung pag-light. So, sabi ko naman na, hindi pa ako nakapag-charge. Tapos sabi ko naman, hindi pa ako kumain, hindi pa ako kumain. Nagkapilang kanina kasi kakain sana kami nila Creslin. Hindi na naano kasi alas 8 na. Mag-aapura tayo kasi baka mahuli, hindi pa tayo makag-submit. So ngayon okay na. Goods na. Sana naman kasi sabi meron pa ring pakonsensya. Sabi hindi ko natin alam kung lahat po tayo kung nadala. Ano yun? Bakit pinapagastos-gastos pa ganun? Tapos sasabihin na wag tayong maging kampante, baka hindi daw tayo mapili, ganun. Sabi ko naman, sabihin na lang kung ano. Pero okay lang, wala tayong magawa kasi inuutosan lang sila. Pero sa dinami-dami naman yun, tapos mas may nakikita pa ako na mas grabe pa yung pinasa ko na print sa damage namin dito sa bahay. Sasabihin baka hindi madala. Nasa sa kanila yun. Basta ako okay na. Nakapagpasa na po tayo. Sinunod ko yung nila, yung utos na magpasa ng requirements. Tas yun nga. Tapos pag uwi natin dito sa bahay, hindi ko na talaga kaya. Sabi ko, Papa Beats, bili ka lang muna ng ulam para sa inyo ni Sansan ngayong tanghali din. Kayo na lang munang kumain. So yung nangyari po is nahiga po tayo. Tapos ayan, alas 5 na, sabi ko puntahan mo na lang doon si Creslin, wag na lang hintayin na alas 5 kasi kumukulog, kumikidlat, tas yan tumataligsik na nga, baka maabutan doon sa bukid kasi yung practice nila is nandun sa bukid, baka mabutan pa ng ulan, maging alanganin po yung pagsundo sa kanya, hindi makauwi. Tas ayan, ulan na talaga. Sana makauwi sila na hindi umulan, hindi pa umuulan. Tingnan nyo yung panahon, tingnan nyo yung langit, talagang uulan at talagang papaulan. Tas tiyak malakas po yung ulan pag nagkataon na para bang naririnig ko na sa bukid na umuulan. Tas ayan, medyo mahangin. Sana hindi sila maabutan. Tas ayan si Papa Beats, hindi po uuwi ngayon. Bukas na daw lang siya ng madaling araw. Yan na nga, ulan na nga sa bukid. Tiyak ulan na doon sa sa pinagpraktisan nila Creslin. Yan, umulan na. Galing sa bukid yung yung ulan. Papunta na po dito. Tas yan yung sinasabi ko na mga balat po ng niyog, dyan po tinambak. Iwan ko bakit dyan po tinambak. Pag nagkataon, malakas yung ulan na magbaha, maano dyan papunta dito. So, dito magtatambak yan sa harap namin. Iwan ko. Hindi pa naman inaaksyonan. Yan, umulan na nga. Kinaya ng powers natin guys kaninang umaga. Talagang bibigay na po tayo kasi kulang po ako ng tulong. Hindi talaga po ako natulog dahil yun nga yung iniisip ko, alis kami ng maaga para makaabot yung mga bata sa practice nila. So yun, alas 4:30 pa lang bumangon tayo. Tapos ginising ko si Creslin, si Sansan. Tapos yun, basta nakaabot po kami dito alas 6. Tapos meron pa po kaming nadaanan na aksidente. Yung single na motor nasa silong ng truck. Mas dito na banda sa sa Katmon, sa may duko-duko. Diyan po namin nakita.
may nagsabi na kanina pagdaan nila, wala pa daw kaninang mga madaling araw. Siguro ko bago pa lang yun, yung mga alas 5, madisgrasya. Parang sa tingin, mabilis yung motor. Kasi dun po sa silong, yay, kumikidlat po guys. Pasok po tayo kasi bawal po yung cellphone sa kumikidlat. Pasok na po tayo. Kasi umuulan. Tapos dyan po ako nahiga. Kasi brown out po kanina, dito tayo nahiga. Dahil mahangin, napapasukan tayo ng hangin. Pero ngayon, light na po. Pinatay ko muna yung sounds ni Papa Bits kasi nagpa-sounds. Umalis po siya, naka-sounds. Yan, umulan na. Abutan na sila. Walang ringkot. Walang ringkot na dala si Papa Bits. Naulanan. Sapatos. Madarakan extra nga busag. Aware ka mo yan na magpicture o sus. Wanda yun. Dapat kuan. Dapat wala mga design blue. Dapat white bigla. Kuan nga to. Pahuwayan na yung sa kumarigo. Relax muna. Tayo ng gutom. Ayan, meron pang isang itlog na napira kanina. Inanon muna natin. Ito po yung ulam. Tapos akala ko marami pa yung kanin. Hindi pa pala. So, nagsaing na po tayo. Ayan. Nabasa. Si Chrislyn nabasa. Bili ni Papa Bits na ulam, paklay. Paklay daw, pero yung natira, sayuti na lang. Ganda po yung ano natin. Sunny side up. Tama ba? Pero gusto kong ganyan lang. Hindi na lang natin baliktarin. Ganyan lang po guys. Malasado. Kain muna tayo guys. Hapon na. Parang panihapon na ito na ano. Pagkain ko. Pero ano pa lang to. Breakfast at tanghalian. Nagrereklamo na yung isa kasi masakit na daw yung paa niya dahil yung sapatos niya na white is masikip na sa kanya. Kinakailangan white talaga yung gagamitin nila. Yung isang sapatos niya na pinabili hindi naman puti. Purple. Kinakailangan talaga white t-shirt, black leggings, tapos white shoes. Yung puting sapatos niya is sa ano pa yan? Grade 2? Grade 2 mo pa ito? No, ano na ngayon si Chrislyn? Grade 4 na. Masakit na daw yung ano niya. Paa. Tinanggal na nga niya yung medyas, ganun pa rin. Ipipicturan pa naman sila bukas. Kailangan, kay kuya mo na lang. So, sapatos. Siguro. Maraming puti si kuya. Pagod. Mula alas 8 hanggang alas 5. Nagbabayulit na yung ano ko guys. Babayulit na daw yung kuko niya. Kasi masikip yung sapatos niya. Ito lanay. Gamita. Ito ya. Pantalon. Ano kailangan? Pantalon black gyapon or Pagligap din yun.
Tawang kuan. Isang leggings mo, di mo naman sinusuot yung ano. Kasi medyo malaki. Pwede mo mag-jeans. Mo kuan? Ato nala. Kain. Yung dating nga sarwal nga black. Black ba? Ano may dama nga bursa? Pwede to? Mm. Basta black. Okay. Maganda kasi tingnan sila pag white t-shirt, tas naka leggings, black, white pants, tas naka, ayan, naka, ano yung ano nila. Kung may snack pa pala sila. O yung kanin mo, meron pa. Ibutang dili kay bis makaon. Puro kaon na nala. May sura pa. Dumipindi ka na naman sa ano mo. Sa snack. Yung baon niya may ano pa. Marami ka pang snack dyan. Yan medyas. Meron pa siyang may ketchup ka man. Wala mag-ketchup kanina. Maro ka. Tingnan natin. Okay. Wow! Ako na lang kakain nito. Yung kanin, hinahalo na sa ketchup. Sige, tapos matulog ka na. May dadlag. Ganito yung napagkidlat. Kusog ang kidlat. Like, ano nga, ano yung kidlat? Nagtakbuhan daw sila pag kidlat. Kaya pumasok tayo. Kaninong ketchup to? Masarap man. Ayun. Ayun. Ayan, kumakain na po sila. Barbecue po yung ulam. Bali 100 po na barbecue. Barbecue sa maulan na gabi. Papa Bits hindi pa kumakain. Busog pa siguro. Po siya ng projector. Yung projector niya may bilog na itim sa gitna. Yan. May buwan. May buwan na maitim. Na-miss po niya yung pwesto niya, guys. Yan. Para siyang Buddha. Buddha na natumba. Wow! Nakuyakoy pa. Pagod. Buti na lang nagluto po yung nagbabarbecue dito. Meron din tayong nabilhan ng ulam. Hindi po tayo nagluto kasi walang lutuin. Yan. 100, may ulam ka na. Namin natin yung sobra na juice ni Kreslin. Lumakas yung ulan. At dito kami matutulog na naman ni Kreslin. Bukas dapat alas 7 pa lang is nandun na daw sila para makapag-umpisa sila ng maaga na hindi pa mainit. Kasi pag banda alas 10 na is umiinit na masyado dun sa pinag-praktisan nila. So, bali, pag alas 10, re-relax sila. Pag alauna, mag-umpisa na naman. Kasi yung araw is pababa na, matatabunan na po ng mga punong kahoy or matatabunan na po ng niyog. Hindi na po magiging mainit. Kasi kanina alas 8, mga alas
Alas 9 na siguro nakag-umpisa sila. Tapos, mainit na doon. Tapos sabi sa GC, hindi daw maiinitan yung mga bata. Ano hindi maiinitan? Nasidro nga yung init kanina. Kasi yung gym na pinapag-practicean nila ngayon, walang bubong. May, kaninang tanghali, pag ano namin ng pagkain, paghatid, yung trapal nila is nandyan sa lupa. Naka-bitay. Hindi kinaya. So, nandun sila sa silong ng mga niyog. Nakasilong. Lumakas na po yung ulan. Yan, si Papa Bis naman yung kakain. Bagong kupit yan. Pero yung biguti niya, parang biguti ng kambing, guys. Tingnan nyo. Biguti mo? Ano yung biguti? Ang biguti nito, nakadagdag sa aking kabapuhan, saka attracted sa mga tao. Wow! Yung biguti nito. Alam nyo, pag nasilabos ako, panay ang tingin nila sa akin. Ako naman happy. Kasi, tinitingnan di ko alam mo, ano ba ang tingin nila sa akin? Ano basta ako? Masaya ako. Masaya ka na tinitingnan? Hindi mo lubos maisip kung ano yung tinitingnan, kung bagay ba or ano? Bahala na yan, basta Masaya ka? masaya ako. Kaya Ah, nga pala, sa mga viewer ko dyan, aray ko! aray ko. Uy, mga gangang pustila! Aray ko! Lalong lumakas yung ulan, guys. Kasi yan, yung motor, nandun pa sa kalsada, sa gilid ng kalsada, hindi na pasok. Magiging maputik na po yung daan. Yan, magpapapak na lang po tayo ng barbecue kasi tapos na po naman tayong kumain. Nabusog si Papa Bits. Yan, iniisipan niya kung tutuloy siya sa pagtulog dyan sa labas kasi yung sa paanan niya is tumutulo na. Iwan ko sa kanya. Basta kami ni Creslin is dito sa loob matutulog. Kasi umulan nga. Umulan. Tingnan nyo yung projector ni Papa Bits. May bilog yung ano. Iwan ko ba't nagkaganyan yan. Umulan po. Yung Christmas tree namin na yan, hindi pa naaanuhan, hindi pa na-decorate, kasi wala naman po palagi kami dito. Siguro, baka mga November na natin yan harapin. Tas, andyan pa naman, meron pa naman kaming remembrance sa unang New Year, noong unang taon. Yan, solar. Hindi yan kinuha dyan. Bali, parang pinaka-orasan namin yan kasi pag nag-alas 6 na is umiilaw po yan. Solar po yan. Yung isang solar nandun sa labas. Hindi matibay. Yan lang. Bali, 1 year na po yan dyan. Meron na din po kaming Christmas tree. Yan, maliwalas po tingnan dito dahil wala tayong mga hinangir kasi nandito. Yan, jaran, bang. Sabi pa nga sa mga alaga ni Ate Siksi,
Why sumisi? House Mama Dax. Sumisi daw. Makalat. Maraming ano. Misi. Yung alaga ni Ate Sixi. Malaysia. Yung ano pala, yung maraming kalat, misi pala yung anong tawag nila doon. Misi. Nagiging misi tingnan yung bahay natin dahil maliit lang yung space. Tapos marami po kaming mga gamit-gamit. Katulad dyan. Maraming nakaditay. Pero yung mga sandok na yan, hindi ko yan nagagamit lahat. Yung paborito kong sandok, yung kahoy. Yung plastic, naiilang po akong gumamit kasi natatakot baka matunaw. Kaya hindi ko ginagamit yan. Yung bali dalawa lang po yung nagagamit ko. Yung iba, mayroon pang pangalan. Nakalagay pa dyan. Mama Dax. Parang naalala ko kay wag na lang, baka po ako magkamali kasi bali 3 po yung nagbigay dyan. Hindi ko lang po sure kung sino-sino, pero alam ko kung sino sila. Baka magkamali yung bigkas ko. Wag na lang. So, ayan pa. Nandyan pa yan yung mga ano. Tapos yung kutsara, naka-display. Hindi ko pa yan nagagamit yan. Ginawang display. Bigay kay Jing. Yan po. Hindi ko pa yan nagagamit. Pero, bali dalawa yan. Dalawa yan na kutsara. Kumplito na po yan. Tinidor na maliit, tinidor na malaki, tinidor, kutsilyo. So, parang dalawa yan. Yung isa is nandoon kay Jing. Nandoon sa Compostela. Nadala ko noon. Nagano pa siya. Nagre-renta pa lang doon sa sa boarding house. Tapos yung pinggan niya na iba, ito, pinggan, kinuha niya yan kay Jubilin. Milgo Procurato. Procurato. So, ayan. Yung ibang pinggan, yung pinggan sa pagkapares nung mangkok is nandoon na. Yan po yung kinatatakutan ko doon sa Compostela kung sila po yung naghuhugas. Kasi mabigat na klase na pinggan yan. Tapos, pag nadulas talagang basag. Ito naman, medyo makapal. Kaya hindi pinapaghugas doon si Chrislyn. Kasi baka nga mabasag. Nakakatakot. Kasi yan, yung namin, aparador. Misi pa din kasi hindi ko pa kinukuha yung plastic, yung balot. Hindi ko pa yan kinukuha. Bahala na yan. Kasi baka po maluma ka agad. Tapos ayan yung yung bigas, hinanda ko na. Dadalhin po ni Papa Beach yung nasa ibabaw. Yung sobra ng kalahating bigas namin dito. Pero dinalhan ko na yan ng mga 4 na kilo. Tapos yung 2 pack na bigas ng DSWD. Yun po yung sinasaing namin doon na hinalo ko. Kasi ito po yung sobra. Sabi ko kay Papa Beach, pagdating mo doon, ilipat mo yung bigas dyan, tas haluin mo ulit. Yan. Ano po yung bigas na to? Dunya Conchita. Dunya Conchita, matatawag na Dunya Conchita kasi yung kalahating sako is 1,550 po. Tas ito, ivory. Imagine ha, kalating sako ng Conchita, 1,550. Tumatakbo na po siya na 3,100. Kaya hindi tayo masyadong nagkakakain dahil mahal po yung bigas.
Pero yung iba, kain ng kain. Dugo. Pinapak na lang natin, pinapak. Hindi na tayo kumain ng kanin. Kasi tapos naman tayo kanina. Butsi po, butsi. Butsi ng manok. Walang isaw. Naubos na daw yung isaw. Meron pa tayong mission bukas, yung test keeper pala ni ni Christine. Bukas pa yung pag-pass. Tapos si Pinsoy at saka si Sia kasali sa UIN, exempted po sila sa exam. Pero binigyan po sila ng babasahin. Sa November 3 pala, hindi pa sigurado kung face to face na po yung klase dito. Hindi pa sigurado. Kasi sa 27 simulan na po ng rest ng mga teacher. Pinast na po ng DepEd. 27 to 30. Relax po ng mga teacher. Yun, sabi ko nga kay Papa Beach, kung muna kayong umuwi, doon muna kayo habang hindi pa nagklaklase. Kasi si Jing, hag-isa lang. Mabibigla yun kung lahat tayo umuwi. Tama nang kami lang muna dito, nilasansan. Kayo lang muna doon. Sabi ko kay Papa Beach kanina, huwag ka munang umuwi dito, doon ka lang muna. Kasi si Jing magbe-birthday. Yun. Magsusulo na naman siya doon. Kahit wala siyang handa, importante, kahit wala ko, nandun pa sila. Pupunta pa naman tayo doon. Tingnan ko lang kung walang practice sila Pero hindi ko pa naman malalaban yung mga ginamit na mga kumot, punda, bedsheet. Kasi nandun pa sila. Pero sa taas, bago po kami bumaba ni Creslin, is inayos ko. Inayos ko doon yung higaan namin. Walang kusot yun. Malinis. Yun, si Christian, kasi nandito naman si Papa Beach, tinawagan ko, yung mga nilaban ko kahapon, sabi ko sa kanya, yung t-shirt at saka pantalon ni Jing, wag mo lang kunan ng hanger, i-hanger mo lang doon sa hangeran. Kasi hindi po matutupi, kasi wala po ako doon. Okay lang yung sa kanila, kuhaan ng hanger kasi matutupiin naman, tapos itatago nila sa bag. Tapos, dinala ko naman po yung ibang damit nila Pinsoy at saka ni Creslin para hindi na po doon magsiksikan yung mga damit. Kasi balak ko nga kanina, isasama ko yung si Pinsoy. Pero, yun, magkakaiwan-iwan po siya dito. Siya lang mag-isa. Kasi, yun nga, may practice si Creslin, may practice si Sansan. So, tayo pupunta sa sa practice nila Creslin. Babantayan natin minsan. So, si Pinsoy, mag-isa lang siya dito. Mangyayari po nandun sa kabilang bahay. So, hindi ko na lang po sinama. Since nandun pa naman sila siya,
Yun. Sabi ko, hindi ko lang muna isasama. Tapos, tinanong ko kanina si Christian, kinumusta ko kung anong ganap dyan. Sabi niya, mga alas 4, kagigising pa lang daw ng 2 kasi pinatulog niya. Minonitor ko. Sinabihan ko na wag masyadong palabas-labasin. Yun, sabi ni Christian, kagigising lang daw, mga alas 4 ng hapon. Yun naman din po is parang kagigising lang din natin dahil yun nga, hindi ko kinaya kanina yung powers natin. Nakaramdam ko din ako ng pagod, guys. Parang ito, parang nabibiyak yung ulo ko. Tapos, talagang gusto kong humiga, na gusto kong matulog. Pero hindi naman po tayo nakakatulog ng mahimbing. Parang tulog manok lang. Tapos, pag gising ko kanina, parang nabawasan po yung sakit ng ulo natin. Kasi ang tindi ng init kanina, guys. Sobra. Sa tindi ng init, so ayan, napalitan naman ng ulan. Nararamdaman ko talaga kanina, ang kasa ko ni Papa Beach, yung pawis ko is malamig. Na parang naaano na pa ako, nagaganon na. Sabi ko kay Papa Beach, kahit parang pakiramdam ko, nagugutom ako, parang hindi ko kaya, sabi ko may higa muna ako, kayo na lang po yung kumain. So, hinubot ko yung foam, doon po ako sa gilid, natulog kasi brown out. Binuksan ko yung pintuan, sa may pintuan tayo banda, humiga, para mahanginan po tayo, kasi mahangin naman. So, yun, medyo baga nakarelax po tayo, tapos nakaramdam na din po tayo ng gutom. Yun. Itlog po yung natin, ulam. Saka ito yan. Nagpapak na lang tayo ng barbecue. At ayan guys, medyo napapahaba na po yung kwento natin. Mag-end muna ako sa vlog ko. At thank you for watching po. God bless us all. At shout out po sa lahat ng mga followers, viewers, silent viewers. Thank you for watching po. So for today's video, yan, thank you for watching. Bye bye po. Maghuhugas na po ako. Yan. Medyo bumawi tayo sa vlog natin kagabi kasi parang maikli lang. Hindi monetize. Ang araw is bababa. Napapansin ko kasi pag medyo mababa yung vlog natin, yung araw is pataas. Tapos color green. Pag maiksi, yung araw natin pababa is color black. So, meaning, sabi-sabi, walang bayad. Yan po. Thank you for watching po. Bye-bye.